At ngayong umaga, dumayo si Susan 5 oras mula sa Roma sa bayan ng San Giovanni Rotondo. Sa mamirang pagkakataon, dadalhin namin kayo sa simbahan doon kung saan nakalagak ang incorrupt o hindi naaagnas sa katawan ni Padre Pio. Live mula sa San Giovanni Rotondo, nagbabalik si Susan Enriquez. Susan? Ika, masasabi ko, isa na siguro ako sa napakapalad, dahil dito sa Italia, kung saan mismo nakalagak itong incorrupt na katawan ni Padre Pio, ay aking nalapitan at nakita ng personal. Siguro isa sa mga dapat talaga magiging mission na rin, ng kahit sino mga Katoliko na magpupunta sa Italia, na makita ng personal itong katawan ng ito ni Padre Pio. At kanina nga, siyempre nagkaroon ako ng moment at siyempre sinamantala ko na rin yung para mag-alay ng mga panalangin. At gaya ng inaasahan natin, may mga nakasalamuha pa tayong mga Pilipino. Panoorin po natin ito. Ito na po yung pagkakataon ko para makita ko ng mas malapitan ang labi ni Padre Pio. Mga kapuso, may bahagi din po o partisipasyon ng Pilipinas sa mga mosaic na ito kung saan nakalagak nga ang labi nitong si Padre Pio. Gaya na nakikita natin dito, Philippine Center for St. Pio of Pietrelcina. Ito na. Ito yung mga eksena sa buhay ng ating poong Jesus. Mosaic po ito. Mosaic. Ito yung muli ng pagkabuhay ng ating poong Jesucristo. Ito yung Holy Family. Adobe. Marmol. Yari sa iba-ibang klase ng bato. Yari po ito sa iba-ibang klase ng bato. At napakaganda po ng pagkakagawa. Mga kapuso, pagpasensyahan nyo na po kung medyo mahina yung boses natin dito dahil napakatahimik po dito. Dahil alam naman natin lahat ng pumupunta ho dito ay nananalangin, nagdarasal. Pag nakita po ninyo yung chapel na ito mismo, kung saan nga ho nakalagak itong labi nitong si Padre Pio, napakagaan sa pakiramdam. Pwede kayo lumapit, mag-aalay po sa kanya ng panalangin, yung mga prayer intentions, lalo na po kung may mga tinataglay na karamdaman. At nga sabi ko, pwede kayong dumalo sa misa, may misa ho dito. At isa ho napakagandang pagkakataon nga, yung malapitan ho ninyo ang labi niya, Padre Pio. Ito po, pangkapuso, unang pagkakataon po ninyo makikita sa telebisyon. Alam ko marami po tayong mga devoted dyan sa Pilipinas kay Padre Pio. So ito po yung pagkakataon. Makita po ninyo yung buong katawan niya dahil sa Pilipinas, yung mga nandiyan po yung relic ng kanyang katawan. Pero dito po, ito po yung kabuuan ng kanyang katawan na nakalagak po dito sa mismong chapel. At dinadayo po talaga ng napakaraming tao araw-araw. Meron tayong dalawang kababaeng nakita dito. First time po dito? First time. Ano po ang nagsabi sa inyo na pumunta dito? Friend lang. Oo. Anong kwento ng friend niyo? Yung sakit niya daw, parang gumaling nung siya dito. Masaya kasi mahabang biyahe din ito. Then nakarating tayo sa lugar ni St. Pio. I also pray that our country maging peaceful and safe country. Okay, Susan, inilipat daw ang labi ni Padre Pio sa bagong simbahan. So, anong dahilan na nakalap mo dyan?
Kasi kausap ko nga dito si Father Elmer at sinasabi nga niya na dati nakalagak dito doon sa pinakasimbahan. Pero siyempre, pagka sa simbahan, may mga misang nangyayari, di ba? May mga ibang okasyon kung nagkasalman yan o binyag o kung ano man. No? So, yung ginawang chapel doon, ay para talaga kay Padre Pio. At mas malaki yung bilang ng tao na ma-accommodate doon. Ano? Sabi, mga 10 years na nando doon yung corrupt na katawan nitong si Padre Pio. At dahil nga sa nakita rin naman natin kanina, talagang wala din naman talagang tigil yung dating ng tao. Kaya talagang marapat lamang daw na ilipat na doon dahil nga ang pagdating ng tao dito ay tuloy-tuloy araw-araw, Igan. Ano yung personal mong naramdaman nung makaharap mo yung kanyang di naaagnas na labi, Susan? Ay, nako, Igan, iba yung pakiramdam. Kasi siyempre, di ba, sa Pilipinas, nakapunta na naman ako sa Eastwood, nakapunta na rin ako sa Batangas. Iba yung pakiramdam kasi doon, nakikita mo, yung bahagi lang, ano? Pero ito buo yung kabuuan at parang, alam mong, andyan lang siya at maidudulog mo yung kanyang, yung panalangin mo sa kanya at sabi nga ng mga nakausap natin dito, parang napakabilis ng kanyang intercession doon sa mga nilalapit na panalangin. Kaya talagang mas lalong dumarami ang mga deboto na nagpupunta rito at nananalangin kay Padre Pio. Iba talaga yung pakiramdam. I feel so blessed that ang naibigay itong ganitong pagkakataon na makita natin itong mismong buong katawan ni Padre Pio, Igan. God is good. Maraming salamat, Susan Enriquez.